Ang mga balita, napapanahong impormasyon, kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan, mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa naton oras mga kasangkayan, may ada na kita 1 minuto ang nakalabayhan na alas 8 haaga. Magandang morning mga kasangkayan, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas. Ini Daisy Lalo sa Bilizar, Radyo Pilipinas, Borongan. Hapag Mangulo ni Station Manager Ruth Abunda. Kaupod Technical Section, Chief Tech Joy Policarpio, ngan Engineer Arvi de Dios. Hikamian mananagbalay, haaton pan Biyernes nga edisyon, hantaramdan. Good morning Eastern Visayas. Para yan na nga adlaw, March 6, 2026. Antaramdan, good morning Eastern Visayas. Madangat na lawat ha iyo. Ano masasarigan nga mga notisya. Suro katon pinakabago nga mga panhitabo habugos nga rehiyon hiton Eastern Visayas. Siyempre, ginpapadangat ha iyo hapagburublig hiton Presidential Communications Office kon PCO. Pinaagihan na tulong nga istasyon ng Radyo Pilipinas Harihiyon. Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, ngan Radyo Pilipinas Sogod. Sugadman han Philippine Information Agency. Ngan inuupdan gihapon kami han DYDC han Visayas State University ha Baybay City. So kami magkakaorosa hapagpahamtang haton pinakamapaso nga mga notisya. Di ka nga kahimtang hiton panahon nga malas summer na nga to pagtutok hiton na paghinang po sit Eastern Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 sa Baybay City. So tikang didya isla iton summer, tipakatual late ng biliran. Adi kami hapan Biyernes nga edisyon, taramdan Good Morning Eastern Visayas. An katig-uban haton mga notisya nga gindadaraha iyong gobyerno.
So yan ang mga oras, tikangan ta na diretso, pangumustahan ta. Ito na sitwasyon ngan sugad man laray uluhan haton mga balita tikang Radyo Pilipinas Kalbayog. Aton makakahampang ito na acting station manager Jean Navilon. Uy, waray padada. Okay, so katuon talaan na ito natin na magiging kasugbong ha Philippine Information Agency. We have Miss Steffi. Magandang morning. Okay, balikan ta. ESMG Navilon, magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon di da RP Kalbayog? Good morning, Eastern Visayas. Nakamute. Bugus nga pwersa sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan sa pagpangulo ni Station Manager Ruth Abunda. Women's Month, good man yan na. Salit ako mga kaupong puros mga women. Mga respected women, kasumpay sa Women's Month, yan ang bulan sa Marso. So good morning kan Ma'am Ria, dida sa DYSL, Radio Pilipinas Sugod, Southern Leyte, yan sa bugos nga staff and management, pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Sugod man kan ka PCO Miss Steffi sa PIA Regional Office sa PIA Tacloban. Good morning. Gan kan Miss Micaela sa DYDC-FM sa Bisca, Baybay Leyte. Baybay City. Didi sa sudad sa Kabayog, medyo maupay ang kasirak sa haring adlaw, pero nurunian danay pag urood to nagin mahudlom na ang magkulop dito sa siyudad sa Kalbayog. Ngayon sa pagtaga peace and order situation, mahimyang man dito sa Kalbayog City, waray mga untoward incidents sa naglabay ng 24 oras. Sa pagtaga tubig naman, waray abiso ang Kalbayog Water Company Incorporated. Pati ang sa Melco 1, waray abiso, waray nakapost nga power interruption, so diri-diritso ang serbisyo sa kuryente. Adian pahibarula sa Melco 1 para sa schedule of sa pangutod ng meter reading, billing, and collection. Yan na nga adlaw, Marso 6, maon katapusan nga adlaw sa pangutod sa itong mga waray makabayad sa mga barangay sa Kalbayog District. Sa Marso 9 ngadto 13 naman ang mao ang schedule sa pangutod para sa tunwaray makabayad sa electric bill sa Ukindong ang Tinambakan District. Mao ini ang disconnection dates March 9 to 13. Para sa Santa Margarita ng Gandara District, Marso 16 ngadto 17 ang pangutod. Para naman sa Tarangnan, ang karan sa Melco 1 Tarangnan Special Team, mapakadto sa iyo dito sa Tarangnan para sa tunuray makabayad sa electric bill, ikang Marso 18 ngadto 20, mawan pangutod. Meter reading, Mainland, Marso 18 ngadto 27. And para sa Pebrero billing disconnection, March 23 to 25, pagsanghan ng Matuginaw District. Disconnection, agent, mga barangay sa Kaparangasan, Tanval, Kanumadak,
Nga iba pa nga mga barangay Marso 25 hanggang 27 ang pangutod. Para naman sa mga headlines nga igsushare niyan sa second 30-minute stretch sa programa Good Morning Eastern Visayas. Libreng laboratory services sa St. Mary's Clinic maglampuson nga gintikakan sa Northwest Samar State University. Mga PDL sa Northern Samar Provincial Chain kumarawat medical services. Operation Baklas sa Katarman. Balik operasyon kontra spaghetti wires. Amo to natin na mga headlines, ang mga detalye katuwiban niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damangan salamat ESMG Navilon haton situation report ngan sugad man pagplastarhan headlines san mga balita tikang naman na Radyo Pilipinas Kalbayog. Ngan iyan na tikang Kalbayog ngadto naman kita syudad hiton Tacloban pinaagi ton Philippine Information Agency pangumustahan ta iton sitwasyon hiton syudad pinaagi ton aton makakausa Miss Steffi Libarios. Magandang morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Miss Daisy, Miss Sir Jean, Miss Ria, and Miss Micaela. Good morning gihapon ha aton mga mamarate ngan online viewers sa social media di ka nga iba-iba nga parte ng Eastern Visayas. So nga din naman na syudad ng Tacloban, so far maopen panahon, pero nakaadlaw no nga permi nagpapakita hiharing adlaw. So naghihingyap kita na maupaunta kung permila sugad itat panahon. And para naman na atong power update, may ada naman power advisory na naging pagawa sa Leyeco 2 in schedule of power interruption. Di daha may Babatngon Leyte, feeder 4, particularly an whole municipality of Babatngon. Yan na ini nga Sabado, March 7. Matikang hit alas 6 hit aga, tutubit alas 10 hit aga. 4 hours. Ngan may adagi hapon naka-schedule na power interruption ang Dorelco, yan nga Domingo, March 8. Affected areas, Javier, Abuyog, ngan Mahaplag. Time of interruption between 5:01 p.m. and 6 p.m. At least 1 hour during normalization. Ngan patigi hapon hatan-awan, Tolosa, Tabon-Tabon, Dagami, Burawin, Hulita, Dulag, Mayorga, La Paz, and MacArthur. Time of interruption between 5:01 a.m. and 6 a.m. at least 1 hour during isolation, and between 5:01 p.m. and 6 p.m. at least 1 hour during normalization. Samtang, wari naman naka-schedule nga water interruption nga diha syudad ng Tacloban. Sanglit, padayon ng aton supply, han aton tubig hapag kaya na. Alright, para naman yan nga simana, ade namon nahikay nga mga balita, BFP8, Komitido ha Kampanya Fire Prevention, Women's Month Celebration na Tacloban, magkikilalahan mahinundanon nga papel, hakababayinan han syudad. Multi-million, multi-purpose building na kumpleto na ha Barangay Kawayan, Tacloban City. Ang mga detalye hini nga mga balita, nurunian ha atong second half. Back to you, Miss Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Damuliwat nga salamat Miss Steffi Libarios sa to na pauna nga impormasyon tikang naman Philippine Information Agency Tacloban. Nganti ka nga Tacloban nga to naman kita Southern Leyte aton makakaupod Radyo Pilipinas sa sugod pinaagi kan Miss Ria Mikati. Rise and shine, Miss Ria. Good morning, Eastern Visayas. Yes, rise and shine kanimo, Ma'am Daisy, and also sa atong mga co-anchors karon no sa DCFM no sa VSU, Miss Micaela Gongora sa PIA, Miss Steffi Libarios, and also sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Sir Jean Navilon, and sa atong mga suking tigpaminaw nga kasamtang nagasubaybay karon no. Happy Friday, Fly Day. Ayan, hinaot nga anaa mo sa maayo nga kahimtang and hinaot nga
nga i-bless good ang inyong Friday. Okay, and sa ngalan di ay no, sa aming station manager, Sir Dindo Alaras, kininyo lagad sa kanginan, makauban ninyo matag Biyernes, Ria, Yang Mikati. Ang kauban nato sa Master Control, Kuya Noel Palugod, and also ang atong mga, kugihan gid nato no, nga mga intern, gikan sa Southern Leyte State University kun SLSU Main Campus. Unaon sa nato no, update sa atong panahon, so far so good, dinhi sa sugod. Okay, nagpagkita gyud no, sa iyang binlisew si Haring Adlaw, so hinaot nga makasinati yung taog maayo nga paanahon throughout the day. Labi na kay adunay mga pipila no, ka mga mga kalihukan no, karong adlaw nga gipasiugdahan gyud sa naglaiyang buhatan sa lokal nga pagamahanan no, kay ubay-ubay baya gyud ang atong mga celebration for the month of March. Usa na ni ana no, na mention gani hapon ni Sir Jean, buwan gyud karon no sa mga Hawana, Sir Jean. Napalibutan gyud sa Sir Jean, ayan. And also ang Fire Prevention Month and also ang Rabies Awareness Month. So busy atong kabumbiruhan, atong mga health worker, and also ang mga sakupod no sa Municipal Social Welfare and Development Office no sa ilang mga preparasyon no para sa magihanay nga mga activity no. So gyud no sa buwan sa Marso. And sa peace and order, generally peaceful, wala kay mga dagkong panghitabo or kagubot no ang na-record sa atong otoridad pod no, so sa 24 ka oras nga nakalabay. And dugang update nato mga ka-RP power update ta. Doon ay pipila no ka mga naka-schedule nga power interruption, so good gyud no karong adlaw. So unahon sa nato whole day ra ba ni nagsugod na kaganing alas 8 impunto gyud no, sa buntag until 5 PM apektado ang portion diha sa may barangay Ibarra, Mason City National Highway. Ayan, and then 8 AM to 5 PM portion po sa San Juan Tulaca, Padre Burgos, kay dunay alisdan gyud no nga nadaot ng kahoy nga poste no gi ana-ana sa critical status nga nahimutang gyud dito sa may barangay Ibarra, Mason City, and also sa barangay Laca, Padre Burgos. And aside ni ana mga ka-RP, karon gihapong adlaw 11:30 AM to 1 PM apektado no ang himayangan ni Luan Tugakat Libagon, kay aduna pud sila tanggalo na no nga wala nagamit nga private transformer dito sa may Kawayan and sa Biyasong Libagon and Himayangan Liluan. Samtang para karong adlaw gyud no nga sa Domingo no 45 minutes between 5 PM to 6 PM kanumay huwangon Malitbog to entire Sugod Bay, Panaon and Pacific areas no sa Southern Leyte padung dito sa may Kikilo, Abuyog, Leyte. So ang rason po ni ana no normalization of power bahin po sa ipagayon nga transmission line reconductoring activity sa may Ormoc San Isidro 69 kV transmission line no sa NGCP. So far no mao na ang mga naka-schedule nato nga power interruption no nga gipasabot gyud sa Southern Leyte Electric Cooperative con Soleco. Samtang water update, so far walay disconnection schedule nga gipagawas no ang Sugod Water District, but mo na nga ilag yung awhag yun no kanunay ang mga miyembro konsumidores nga buhaton yun ang ilang monthly obligation sa pagbayad aron dili mabugto gyud ang serbisyo po no, sa Sugod Water District nato sa mga lumulupyo, kay importante baya gyud no ang tubig. And para saluhan sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas, sugod din atong makauban Aljon Malot Ruel Bugnos, and also iniwalagad sa kahanginan executive order ginagmando sa Purple Wednesday gipagawas na ni Municipal Mayor Honor sa Silago. Kapin 300 kay matagnon sa nakadawat og ginabang gikan sa UK government ug 93rd Infantry Battalion bibisita sa Malitbog. At ang kompletong detalye guban pa sa atong pagbalik karong taon-taon. Back to you, Ma'am Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Miss Ria. Na pauna nga impormasyon, tika nga Radyo Pilipinas, Sugod Southern Leyte. Ngan kadtuon ta naman, aton magiging kaupod gihapon niya na, DYDC, hiton Visayas State University, diliwat halinya, hi Miss Micaela Gongora. Magandang morning, Miss Micaela. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Yes, good morning. Good morning, Ma'am Daisy. Good morning sa mga nagpaminaw nato diha sa RP Burungan. Ingon man sa mga nagpaminaw nato diha sa
Calbayog. Oo, good morning as well to Sir Jean, Acting Station Manager of RP Calbayog. Good morning, Majong Buntag to Miss Ria of RP Sugod and sa kanatibok ang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod. And to Ma'am Steffi Libarius, good morning. O sa inyong kaubanan diha sa PIA Leyte. Sa tanang nagpaminaw nato across sa Eastern Visayas, maparadyo man or nag-view sa itong Facebook Live. Good morning, maadjong buntag, maupay na aga, kadatong tanan. Okay, so adang biyernes karon, Marso 6, lain na sa mga edisyon ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Oo, sa kalan sa mga station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Velia Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ang iyong makauban gikan sa VSU DYD sa FM, maghatod kaninyo sa mga balita, updates, kalambuan, dinhi sa dakbayan sa Baypay. Maguna kita sa atong update sa panahon. Yes, mga higala, base sa atong na research diri og sa atong actual gid kahimtang karon na nagpakita gyud hingpit ka nagpakita ang atong haring adlaw, so sirak gyud kay init gyud kaayo ang atong panahon karon. Oo, so ato makita ang kalangitan nga nagblue-blue gayud no. So dili kalimtan mga higala pagdala og proteksyon sa init nga panahon kay grabe gyud ka init, and also maginom gyud og daghang tubig no para stay hydrated mga higala. And ang atong temperatura nasa 24 degrees Celsius, but real feel nasa 25 degrees Celsius mga higala. And sa lain pang update, oo, sa EVRAA Meet 2026, no, overall medal tally, partial and official results as of 7 p.m. kagahapon Marso 5. Nanguna gihapon mga higala no ang Ormoc City. Grabe, 267 ang ilang total medals mga higala. 121 ini ang gold, 101 ang silver, and 45 ang bronze. Nanguna gyapon sila gisundan na kini sa Leyte Division, diin anaanay 138 total medals. 39 ang gold ini, 42 ang silver, and 57 ang bronze. Top 3 o rank 3 ang Tacloban City. Adunay 79 ka total medals, 31 ang gold, 22 ang silver, and 26 ang bronze. Top 4, Baybay City Division. Top 5, Maasin City. Ning bawi gid ang Maasin City no. And the rest mga higala inyong makita anaa sa Facebook page sa Department of Education Region 8. Oo, mao kini ang pinaka-latest pa no nga partial results, oo, as of March 5 at 7 p.m. But padayon gihapon ang mga nagkadaiyang games no karong adlaw, so dili pag possible pag yun nga adunay changes no sa kining ranking nga akong gipahibalo karong takna. Okay, sa lain pang kalampuan mga higala gikan sa Baybay City Information Office. Yes, padayon gihapon ang atong Agritourism Trade Fair, from farm to fair, no? Celebrate local excellence. Oo. So sa mga ganahan mo palit mga gulay, mga kakanin, anaa sila mga higala sa Baybay City Hall ang atong Agritourism Trade Fair. Let us support local, buy local, and grow local. Kuto pa sila mga higala. Marso 31 tuig 2026. Sa lain pang balita, pahinumdo mga higala, no? Oo, ang atong Visayas State University Laboratory High School nagpagawas na sa official nga list of examinees for the entrance examination of incoming grade 7. Karong maabot nga Abril 8 tuig 2026. Abril 8 is Wednesday. Batch 1, 7:30 to 9:30 a.m. Batch 2, 10 to 12 noon. Batch 3, 1 to 3 p.m. So, ang venue nini mga higala, Department of Computer Science and Technology, VSU Upper Campus. You need to bring pencil and ball pen, ID or PSA, and water. So, bawal ang walk-in mga higala, no? So, only para lang kini sa mga anaagid no sa lista ang maka-take sa exam, sa entrance examination for incoming grade 7. Og Good morning, Eastern Visaya. yes, mga higala, sa lain pang update, oo, sa Leco 4, adun na sila gipagawas ng advisory number 2026-004 para karong umabot nga Marso 8 ugma
on Sunday mga higala adlawng Domingo adunay scheduled power interruption. NGCP scheduled power interruption. Ang apektado is the entire Baybay area, at least 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. An entire Inupakan to Matalom area, at least 1 hour between 5 a.m. to 6 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. So ang NGCP adunay pahigayon nga scheduled maintenance activity along Maasin to Baybay nga transmission line. Wala abiso coming from the Baybay City Water District mga higala. So atong asahan ang igong supply sa tubig sa dakbayan sa Baybay. Sa peace and order naman atong kapulisan nagda-distribute sila no og IEC materials kalabot sa RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act and the EO70 to end local communist armed conflict and the Anti-Terrorism Act of 2020 and Anti-Criminality Campaign and station hotline numbers for peace and order concerns. So kining tanan nga mga impormasyon mga higala ila kining gi-distribute sa mga local people sa dakbayan sa Baybay no. So mahatag sila og IEC materials. Ug mo lang mga higala atong updates kalambuan dili sa dakbayan sa Baybay ug alang sa atong mga balita nga nakalap. VSU nagpasundayag sa panuki-duki og gradasyon ini atol sa Ori Fair 2026 sa Leyte. Ormoc Siglaro Elites determinado nga mapadayon ang dominasyon sa Evraa 2026. At ang iyang dugang detalye ning mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Ms. Micaela Gongora, DYDC, Visayas State University. Haton pauna nga impormasyon, tika nga Baybay City. Ngan samtang, tikang naman didi Radyo Pilipinas sa Borongan. Ay oras naton, may ada na kita 24 minutos sa nakalabayan alas 8 haaga. Panahon didi syudad iton Borongan, mapasok na daman iton amon kaagahan. Tulo na nga successive days, nga sugad iton panahon. So need naton iton payong, diri para iton uran, kundi panapihiton adlaw. Pero paborable iton aton panahon para naman hit aton mga rice farmers nga nakatalaan na mag-harvest haton ni ira mga produkto hauma kay nakita kita nga haros sa pera na lakaadlaw, magtitikang na iton Barabri, didiha probinsya iton Eastern Samar. Hapag taga-kuryente naman, waray power advisory, tikang Eastern Samar Electric Cooperative for power interruption, yan na nga weekend, pero ginsasagda kita nga magtipid dara hiton na posible magiging epekto liwat hini, hiton presyo o taripa hiton kuryente, iton krisis dito naman Middle East. Nga na pa si Orden, nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon hiton bugos nga probinsya hit Eastern Samar. Ngan para naman ang headlines ang mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw Biyernes, March 6, 2026. Balaod nun para pagtukod ang Dolores ngan oras Fishport, pasado na committee hearing sumalakan Congressman Shin Gonzales. Sa Melco, suportado ang direktiba ni Presidente Marcos Jr. Pagtitipid hin enerhiya igin papanawagan habut nga ang krisis sa Middle East. Ngan samtang top 3 most wanted person na National Capital Region arestado de siyudadhan Borongan. So mga kasangkayan, magpabilin nga nakatune in, nakatuto ka Radyo Pilipinas. Para hantaramdan, good morning Eastern Visayas, kay madanga tayo ang detalyihan mga balita, kataliwan lahin pira nga pahinumdom. Good morning, Eastern Visayas. This is only the beginning. Ito, dissertation lamang ito. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, on the road, we design everything properly. Di na natin kailangan paulit-ulit na binabalik-balikan. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo ng bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig
at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, that would serve a great purpose. Etong bagong repacking center, puro makina na. Hanggang 30,000 kaya nila a day. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Bueno mga kasangkayan, na nato na oras, may na kita 28 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga nga napadayon na niyo pagtuto kataramdan. Good morning Eastern Visayas para na aton pan-Biyernes nga edisyon. Nganya na, kadtuon ta na aton detalyahan mga balita, siyahan na Radyo Pilipinas Calbayog. Magandang morning Otro ESM Jean Navelon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so once again, good morning, Kaupod Daisy. Libreng laboratory services ng St. Mary's Clinic malampuson nga gintikangan sa NWSSU sa detalya. Yan report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Gintikangan na sa St. Mary's Medical and Diagnostic Clinic ang libre nga laboratory services sa Northwest Samar State University o NWSSU didto sa opisina sa Institutional Supreme Student Council Kasankulop Marso 4, 2026. Ginlalauman nga makakabulig ang mga serbisyo sa mga estudyante, faculty and staff sa universidad, pinaagi sa mas masayon nga pag-access sa importante nga serbisyo panlawas. Kabahin inisan kolaborasyon nga nagtutuyo mapakusog ang kahimsog ngan kaupayan san bugos nga komunidad san NWSSU. Sumala san mga organizer ang libre nga laboratory services ginpapangunahan san St. Mary's Medical and Diagnostic Clinic, ilarom san PhilHealth Yakap program nga nagtatagana san importante nga benepisyo sa komunidad san eskwelahan. Magpapadayon ang medical check-up sa Vice President Conference Room kada Biyernes. Iniin para mapadayon nga mahatagan san accessible nga serbisyo medikal ang komunidad san universidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Paraan siya nga sumat di ka nga PIA Leyte, BFP8 komitido ha kampanya ha fire prevention. Adin detalye kan Cristel Reporsar, BIPSO intern han PIA Leyte. Opisyal nga gilansaran Bureau of Fire Protection Regional Office 8 ano sa kabulan nga kampanya ang Fire Prevention Month panuyong mas mapakusog ang pagkomiter han katawhan nga maprotehiran ang kinabuhi ngan propiedad ha mga sunog. Ginatindiran ang kick-off ceremony ang Fire Prevention Month ang mga fire officials ang BFP8, mga representante ang lokal nga pangobernohan, mga kasugbong nga mga ahensya, ng mga stakeholder han komunidad para igusuan mas sitaas nga karam partiyan kataluwasan ng pagligay han sunog. Ang kampanya yan nga tuig ginaghatag indoonan ng importansya han kolektibo nga responsibilidad kapag pugungan mga insidente hin sunog. Gindadarahan ka na niya na nga tuig Fire Prevention Month ang tema nga sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Tikang Philippine Information Agency Leyte, ini Maria Cristel Reposar. Good morning Eastern Visayas. Mga salamat ang imo report, Cristel Reposar. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang sa dugang balita, executive order nga nagmando sa Purple Wednesday gipagawas si Municipal Mayor Honor sa Silagos, Southern Leyte. Ang detalye sa balita ni Aljon Malo. Radyo Pilipinas, report. Nagpagawas og Executive Order No. 9, Series of 2026 sa Municipal Mayor Limel Honor nga nagmando sa tanang opisina, barangay ug mga instrumentalidad sa Silagos, Southern Leyte nga makigbahin sa mga kalihukan sa #Purple Wednesday, #Purple Your Icon ug #Purple Your Profile. Kinisip kabahin sa pagsaulog sa National Women's Month nining buwan sa Marso. Sumala sa mga executive order, tumong niini ang pagpaligon sa kampanya alang sa gender equality o paghatag og pag-ilasa akong kontribusyon sa kababayen-an sa pagpalambo sa nasod. Sa #Purple Wednesday, giawhag ang tanang opisyal ug empleyado sa lokal nga panggamhanan, lakip na ang mga barangay ug attached offices nga magsulob og purple matag Miyerkules sa Marso isip timaan sa suporta. Sa #Purple Your Icon, ang tanang hingtungdan nga mga buhatan giawhag sa pagpasiga sa mga opisina, mga landmark o mga pasilidad sa color nga purple matag Miyerkules sa Marso kung mahimo aron mapalapdan ang advocacy og visual nga ipasiugdang paghatag-ahom sa kababayen-an. Samtang sa #Purple Your Profile, ang tanang opisyal, empleyado o partner stakeholders giawhag sa paggamit sa opisyal nga PCW National Women's Month Profile Frame sa ilang social media accounts o pag-ila sa online advocacy pinaagi sa pag-post sa may kalabutan nga kontenta. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Aljon sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita gikan sa VSU DYDs FM, VSU nagpasundayag sa panuki-duki o inobasyon ni ini atol sa Ori Fair 2026 sa Leyte. Ani ang detalye sa akong report. Gipasundayag sa Visayas State University kon VSU ang lain-laing panuki-duki og teknolohiya nga nahimo niini atol sa Office of Research, Innovation and Extension Fair kon Ori Fair 2026 nga gihimo isip kabahin sa selebrasyon sa ika-105 nga founding anniversary sa Leyte Normal University kon LNU. Ang partisipasyon sa VSU gipanguluhan sa Philippine Root Crop Research and Training Center kon Field Root Crops uban sa National Abaca Research Center kon NARC ug sa Office of the Vice President for Research Extension and Innovation kon OVBRAE. Pinaagi niini gipasiugda sa universidad ang mga research outputs ug teknolohiya nga naugmad nga makatabang sa sektor sa agrikultura ug sa komunidad. Ang maong exhibition gipahigayon gikan Marso 3 hangtod 5 ning kasamtaang tuig sa Research Extension and Innovation Center sa LNU Palo Satellite Campus Government Center sa Palo, Leyte. Ang Ori Fair usa ka plataporma diin nagkatapok ang mga ehensya sa gobyerno, mga institusyong akademiko ug mga kauban sa industriya aron ipakita ang mga proyekto inisyatiba nga nagpaligon sa kolaborasyon alang sa regional ug nasudnong kalambuan. Sumala sa VSU ang pag-apil sa mga kalihukan, nagpakita sa padayon niini nga paningkamot sa pagpalambo sa panuki-duki, extension services ug inobasyon ilabi na sa pagpauswag sa agrikultura, pagpaligon sa mga institutional nga panag-uban ug sa paghatag og sustainable nga solusyon alang sa mga komunidad. Gikan sa VSU DYDs FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good At morning, oras, 35 minutos ng milabay, ng alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Ngan samtang balita naman tika nga Radyo Pilipinas sa Borongan, siyahan balaod nun para pagtukod ang Dolores ngan oras Fishport, pasado na ha committee hearing ha Kamara, sumalakan Congressman Shin Gonzales. Ang detalyihan report tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Pasado na ha committee level ang duha nga balaodnon nga nagtutuyo magtukod hin Fishport facilities ha mga bungtuhan Dolores ngan oras Eastern Samar. Sumalakan Congressman Shin Gonzales. Ang House Bill No. 123 o Dolores Fishport Act ngan House Bill No. 124 o oras Fishport Act ginaprobara na ha House Committee on Aquaculture and Fisheries. Ang mga proposisyon ingin pa nagbalayan ni Congressman Gonzales ngan suportado ni Congressman Marcelino Nonoy Libanan, House Minority Leader nga representantihan 4-piece party list. Sumalakan Gonzales, gintagan doon hagin buhat nga committee hearing ang importansyahan pagtukod hin Fishport facilities para hakapulsanan han mga parapangisda ha probinsyan Eastern Samar. Tinambong han hearing hi Dolores Mayor Zalde Carpeso nga nagpahayag haniya suporta ngan pasasalamat han nasabi nga balaodnon. Iginhayag ni Gonzales nga bisan riko ang kadagatan han Eastern Samar, diri pa inihulog
pulos nga napapahimulusan tungod han kakulangan hintuhay nga pasilidad para hapaghihimos ngan pagproseso han nahidadakpan nga isda. Tungod hini, damo nga para pangisda na pipiritan nga igbaligya dayon an ira dakep habarato nga presyo base malikyan nga mabutod an isda. Pinaagihan mga balaudnon ginalauman nga magkakamay-ada hintuhay nga fish port ngan processing facilities an mga para pangisda nga makakabulig hapagpreserbar han kalidad han ira mga dakep ngan hapaghataas han presyo hini ha merkado. Nagpasalamat liwat Gonzales sa suporta nga iginhatag han magkaiba-ibang ahensya sugad han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Fisheries Development Authority, Department of the Interior and Local Government, ngan iba pa nga mga ahensya ng gobyerno nga nagpahayag han ira pag-uyon ha mga ginuundo nga balaudnon. Dugang ni Gonzales, padayon nga tututukan ang mga proposisyon tubtob nga iniindayon nga maipasa kumo balaod para han pagprogreso han mga parapangisda ngan hapadayon nga pag-uswag han probinsya han Eastern Samar. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Oras alas 8:38 para sa itong mga namamakyan sa middle standing kung panperanaya na. Ang Kalbayog Supersonics, tikang san pagin second to the last nakasakan na yan na. Ang Kalbayog City sa ikasiyam nga pwesto. Unom ang nakuha nga gold, ngan 8 ang silver, ngan 18 ang bronze. 32 nga tanan ang nakuha nga mga medalya sa Kalbayog City. Kung balikon ta kanina, ang report ni Miss Micaela, ang Ormoc City ang naging top 1, 267. Ang top 2, Leyte, 138. Kanan ang as of 7 p.m. ini kagabing medal tally. Nagikatulo ang Tacloban City. 31 gold, 22 silver, 26 bronze, 79 tanan. Ika-4 ang Baybay City, ika-5 ang Maasin City, panunom ang Samar, 10 gold, 20 ang silver, 52 ang bronze. Pan-7 ang Southern Leyte, 10 ang gold, 11 ang silver, 14 ang bronze, 35 tanan. Pan-8 ang Northern Samar, 9 ang gold, 7 ang silver, 21 ang bronze, 37 tanan. Sumunod ang Kalbayog City, pan-9 ang gold, 8 ang silver, 18 ang bronze, total 32. Ika-10 ang Borongan City, 1 ang gold, 3 ang silver, 1 ang bronze, 15 tanan. Nag-ika-11 ang Catbalogan City, 3 ang gold, 14 ang silver, 24 ang bronze, 41 tanan. Ang Pan-12 Eastern Samar, 2 ang gold, 2 ang silver, ngan 13 ang bronze, 18 tanan. Pan-12 ang Eastern Samar, 2 ang gold, 2 ang silver, 13 ang bronze, 18 tanan. Number 13, Biliran, waray gold, 1 ang silver, 18 ang bronze, 19 tanan. Sa iba pa nga mga balita, PDL sa Northern Samar na karawat medical services. Sa detalya din report ni Charmaine Perito Valdez. Radyo Pilipinas, report. Nakatagamtam libre nga serbisyo medikal ug dental ang mga persons deprived of liberty PDLs sa Northern Samar Provincial Jail sa Barangay Dangkalan sa Bungto, San Bubon. Ginbuhat ang aktibidad sa Provincial Health Office kasugbong ang Northern Samar Provincial Hospital, Allen District Hospital, GB Tan Memorial Hospital, Katubig District Hospital, ngan Bubon Rural Health Unit. Base sa record sa gobyerno probinsyal, may kabugusan nga 221 nga PDLs ang presente nakadetine sa pasilidad. Ang programa
an parte san katuyuanan san gobyerno probinsyal sa pagpamuno ni Gobernador Haris Ongchuan nga pakusgon ang serbisyo panlawas ug siguraduhon nga naaabot pati adtod aadayena sa mga jail facilities sa probinsya sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Kakadugangan nga balita, Women's Month celebration at Tacloban, magkikilalahan mahinundanon nga papel hang kababayinan ha syudad. Adin report kan Rica Montaliana, ESO intern han PIA Leyte. Magdudumarin magdurudilay nga aktibidad ng Tacloban City Population Office para pagsalinurong ang 2026 National Women's Month nga bulan han Marso. Sugod man ang mga naglabay nga tuig, ang pag-obserbar han Women's Month inanunuyo ang parigunon na advokasya para gender equality nga inclusive nga sosyedad. Kaupo din mga pagdudumaraon nga aktibidad among Women's Walk March 6, Mega Job Fair ha March 30 na Astrodome, Women's Forum ha March 18 na daan nga CSWDO Building, Her Health Her Month ha March 19 na CEO Conference Room para hin mga libre nga health, wellness nga family planning services. Lakip gihapon pabubuhaton ang pagpresentar hangad agenda March 25 to 26 samtang igsiselebrar ang City Government Women Employees Day nga ng Women's Shelter Anniversary ha March 27. Kapag tapos ang bulan, magkakamiada naman yung picnic at sundown ha March 28 ha mag-Arthur Park, Palo Leyte nga magtatapos sa March 29 pinaagyan Heart for Art ha Robinsons North, Tacloban City. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, ini Maria Rica Montaliana, iso intern, Good Morning Eastern Visayas. Tamo nga salamat, Rica Montaliana. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, kapin 300 kay batagnon sa kadawatog nabanggikan sa UK government. Iniya ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Nakadawat o ginabang ang kapin 300 ka mga lumlupyo sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte gikan sa International Organization for Migration kun IOM nga gipondohan sa United Kingdom. Naglakip ang tabang sa cash assistance nga nagkantidad og 5,000 pesos alang sa matag benepisyaryo og mga shelter fixing kits aron makatabang sa pag-ayos sa ilang mga panimalay. Pinauyon sa record nga gipasabot ni Mayor Joe Selen Bongkaras 54 ka benepisyaryo gikan sa Barangay Libas, aduna usab 54 ka benepisyaryo gikan sa Barangay Katmon, 144 gikan sa Barangay Maria Asuncion ug Kabagawan ug 68 gikan sa Barangay Karnaga. Kalabot nini dako ang pasalamat sa lokal nga pangamahanan sa baong organisasyon ug sa UK government sa padang nga suporta og tabang nga gihatag alang sa makatawhan sa St. Bernard. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 45 minutos pasado alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Ormoc Siglaro Elites terminado nga mapadayon ang dominasyon sa Evraa 2026. Ani ang detalles report ni Glody Kayunda. Determinado ang delegasyon sa Ormoc City nga ipadayon ang ilang ligon nga performance sa Eastern Visayas Regional Athletic Association Meet 2026. Di nagpakita na og maayong sugod ang mga atleta nga nailhan isip Ormoc Siglaro Elites. Sa wala pa magsugod ang mga dula ug mapuno sa kasaba sa mga mananaway ang arena, napaligo na ang moral sa delegasyon pinaagi sa mga mensahe sa suporta gikan sa mga lider sa syudad. Sa usa ka mubo nga pakiginabi atol sa opening ceremony, gipadayag ni Ormoc City Mayor Honorable Lucy Torres Gomez ang iyang garbo og pagsuporta sa Ormoc Siglaro Elites nga nagtinguha nga mapanalipdan ang ilang 5 kasunod-sunod nga overall championship ug himong ikaunom nga sunod nga kadaugan karong tuiga. As much as we could, we've trained the athletes, provided them with all the support. So my manifestation, if you call it that, is that we will be able to retain our position as the champions. Samtang naghatag usab og mensahe sa pagdasig si Dr. Carmelino Bernadas, Schools Division Superintendent sa Department of Education, Ormoc City Schools Division. Iyang gidasig ang mga atleta nga unahon ng pag-ampo, ihatag ang ilang pinakamaayo sa matagdula
ug himuong makahuluganon ang ilang partisipasyon sa maong kompetisyon. First of all, let us always remember to pray and to make this battle something to remember on. Tungod sa maayong pagsugod ug lig-on nga suporta gikan sa lokal nga liderato, determinado ang mga atleta sa Ormoc nga ipadayon ang ilang kusog ug paningkamot aron mapadayon ang ilang dominasyon sa Evraa. Gikan sa VSU DYDC FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang balita, House Minority Leader Libanan nanawagan hin emergency powers para kan Presidente Marcos Jr. agud masuspender ang excise tax hanlana habot nga ang krisis sa Middle East. Aadi ang detalyehan akon report. Radyo Pilipinas report. Madigon nga ginpahayag ni House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan ani abugos na suporta hapaghatag hin emergency powers kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ininagod temporaryo nga matanggal o masuspender ang excise tax sa mga oil products habot nga nagtitika grabe nga krisis sa Middle East. Sumala kang Congressman Libanan ang nagpapadayon nga tensyon na nasabi nga rehiyon ang nagreresultahan pagsakan presyohan lana habugos nga kalibutan nga naghahatag hindugang nga kakurian ha ekonomiya nga naadlaw-adlaw nga panginabuhi ang mga Pilipino. Gintagan hindoon magbabalaod nga kinahanglan ang madagmit nga maupay nga aksyon han gobyerno, labi na para mga sektor nga direkta nga naapektuhan han kamahalan papliton. Ngan kumo pinuno ang minoriya ha Kamara, ginkilala ni Libanan nga ini inasa nga extraordinary circumstance o diri iyano nga sitwasyon nga nagkikinahanglan hinagkakaurusa nga liderato. Iginpatapod niya nga ang minority bloc inanda makigbinuligay ha Administrasyon Marcos Jr. agudla masiguro nga ang ihahatag nga gahom in may ada husto nga giya. Natuo ang magbabalaod nga nagkakaurusa nga maupay nga desisyon in kinahanglan agud maprotektaran ang ekonomiyahan nasod tikang nga mga external shock o problema hagawasan Pilipinas nga diri naton kontrolado. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. 11 minutos antes ng alas 9, Operation Baklas sa Katarman, balik operasyon kontra spaghetti wire. Sa detalye ng report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Bumalik na ang operasyon sa Operation Baklas Team sa LGU Katarman para magtadong sa mga linya ngan magtanggal sa ginsisiring nga spaghetti wires sa mga postes sa poblasyon. Ginbubugos ang grupo sa Municipal Public Order and Safety Office o MPUSO kaupod ang Norsamelco ngan iba pa nga internet ngan cable providers sa bungto. Tumong sa operasyon nga matadong ang mga kable ngan masunod ang standard pole attachment guidelines samtang ginpapantanggal liwat ang mga unserviceable o diri na nagagamit nga mga kable ngan iba pa nga nakabitin sa mga poste sa kalsada. Basar sa gobyerno lokal, importante ini nga tikang basi malikyan ang peligro durot sa mga nakakaulang nga kable labi na sa mga motorista ngan mga naglalakat sa kalsada. Igin papatuman ang aktibidad subay sa Municipal Order No. 2024-210-18 o ang Anti-Dangling Wire Ordinance san Katarman nga nagtutuyo masiguro ang mas organisado, malimpyo ngan mas taluwas nga kamutangan san mga linya sa bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Hapangatapusan nga sumati kang PIA Leyte, multi-million multi-purpose building na kumpleto na ha Barangay Kawayan, Tacloban City. Adin report kan Dwyrel Chester Keith Lobres, Leyte College's intern han PIA Leyte. Otro nga nagpahimat ngon ang City Veterinary Office sa Tacloban kabahin ng sakit nga rabies nga pwede makuha ang mga alaga nga ayam umisay. Ini nga pahimat ngon inhabot nga pagsalin-uro ganyan nga bulan nga Rabies Awareness Month. Sumalan City Veterinary Office, kinahanglan maging mahirot ang mga pet owners sa era pag-alaga hini nga mga hayop nga diri ni makadarahi gin iba nga tawo. Gisasagdunan pamakuna hini nga mga alaga agud masiguro nga talwas nga diri makapasahan rabies ngadto ha mga tawo.
May da mga libre nga vaccination program para ha mga hayop ang City Veterinary Office ug yan ang Rabies Awareness Month. Hiren maghahatag in libre nga mass vaccination ng pamisit ang mga ayam ngan misay. Bisita la era buhatan para hindugang nga kasayuran. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, ini Eduardo Lobres, Liticology Center. Good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat, Dwyrel Lobres. Good morning, Eastern Visayas. Samtang katapusang balita sa Radyo Pilipinas sugod para sa atong Friday edition sa program Good Morning Eastern Visayas 93rd Infantry Battalion, bibisita sa Malitbog. Ang detalye sa balita ni Roel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Isip kabahin sa tinguha nga mas mapalig-on ang kahapsay seguridad sa probinsya, ang 93rd Infantry Battalion sa Philippine Army ni pahigay na sa courtesy call sa lokal nga kagamhanan sa Malitbog, Southern Leyte. Ang delegasyon sa kasundaluan gipangunahan sa ilang commanding officer nga si Lieutenant Colonel Celestre Franca Saison, og sila mainito nga gidawat ni Municipal Mayor Kenneth Oben sa Municipal Hall sa lungsod. Kini nga maong pagbisita giisip usa ka mahinungdanong lakang sa misyon sa 93rd IB aron nga mas mapalambo ang koordinasyon og lig-on nga relasyon tali sa militar og sa mga local chief executives. Tumong usab niini nga masiguro ang hapsay nga pagtinabangay sa mga stakeholders alang sa kalinaw sa tibok dapit nga ilang nga nasakupan. Pinaagi nini nga mga panagtigom gilauman nga mas mapadali ang mga programa sa gobyerno nga maghatag og seguridad sa kalambuan sa katawhan sa Malitbog. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Roel sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita tikang Radyo Pilipinas Borongan, direktiba ni Presidente Marcos Jr. pagtipidin enerhiya habot nga krisis sa Middle East, suportado han Isomelco. Suportado han Eastern Samar Electric Cooperative kun Isomelco ang panawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para han mas mabinantayanon nga paggamit ha pagtitipidin enerhiya habugos nga nasod. Iniin kasumpay han pinakabago nga institutional advisory nga ginpagawa sa National Electrification Administration kun pinaagyan Electric Cooperative Management Services kon SCMS. Ano sabi nga direktiba ang may nag-aaghat habugos nga rural electrification sector nga magpatuman hin mga energy conservation measures hatag sa tagsanira nga jurisdiksyon. Ano sabi nga pitad in kabahin han masaluag nga planuhan gobyerno nasyonal agud mamitigaran epekto nagpapadayon nga tensyon sa Middle East. Ginkilala han administrasyon ang peligro nga darahin ni global oil supply nga nakabugusan nga seguridad han enerhiya ha Pilipinas. Pinaagi hini nga suporta igin patapod han Isomelco anira pakiusa ha gobyerno ha pagsiguro nga magpabilin nga balanse ang supply han kuryente ngan maprotektaran ang mga konsumidor tika nga posible nga pagloyahan supply han lana ha pangkalibutan nga merkado. Para ha Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Pangatapusan nga balita, MSME sa Katbulugan, beneficiaryo sa gibuhat nga set-up ceremonial turnover sa detalye dan report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan sa Department of Science and Technology, DOST, Samar Provincial Science and Technology Office ang pagbuhat ceremonial turnover sa Small Enterprise Technology Upgrading Program set up para sa mga bag-o nga benepisyaryo nga MSMEs. Nag-attender sa programa sira Provincial Science and Technology Director Dr. Evelyn Tablante ug iba pang opisyal sa DOST Samar. Sigon kan Dr. Tablante, katuyuanan sa set-up assistance nga buligan ang mga micro, small and medium enterprises MSMEs nga mapauswag ang era produksyon, kalidad san produkto ug kapasidad nga makigkompetensya sa merkado pinaagi san siyensya, teknolohiya ngan inobasyon. Kintagan doon sa DOST ang importansya sa pagsunod sa mga kasarabutan ug tama nga paggamit san bulig para masigurado ang transparency ug kalampusan sa programa
para sa padayon nga pag-uswag sa mga lokal nga negosyo sa probinsya san Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm. Nandito na natutubtob ang participations ng DYOG Radio Pilipinas Calbayog sa Friday editions ng Good Morning EV sa ngaran sa nakaupo sa control, Engineer Joven Cardenas. Ini ang iyo nakaupo Gina Vilon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Amo aton kabugusan na namon mga balita, tikang Didia Syudad ang Tacloban, dako nga salamat ha aton mga news contributors, BIPSU, SU, and Leyte Colleges interns nga ha aton PIA Leyte GIC, Ma'am Alet Reyes, hangaran na namon Regional Head, Sir Rian Arinto, ako naman hi Steffi Liborios, nagsisiring, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Pagbausap gato ang mga detalye sa balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod din kauban nato nga naghatod sa balita Aljon Malot and Ruel Bugnos and sa ngalan sa station manager Sir Dindo Alaras sa makasapa kininyo lagad sa kanginan Ria Yang Mikati kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugod and also ang atong mga SLSU intern. Daghang salamat, rise and shine, and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporaryo na sab kami nga manamilit gikan sa VSU DYD's FM sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villar Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ug akong kauban si Glory Kayunda alang ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Yes, damo nga salamat Miss Micaela Gongora na DYDC Visayas State University. Hato niyo naging partisipasyon na taramdan Good Morning Eastern Visayas para yan nga adlaw Biyernes Marso 6. Ngan sugod man damo nga thank you nga dahiton Radyo Pilipinas sugod pinaagi kan Miss Ria Mikate, Philippine Information Agency Tacloban Miss Steffi Libarios. Thank you ngan sugod man Radyo Pilipinas Calbayog, ESMG Navilon. Damo nga salamat han naging partisipasyon. Nganti kang naman di Radyo Pilipinas Borongan, hangaran nito na amon station manager at Ros Rivera Abunda, nga nakon mga naging kaupod. Atipen Pumida, ngan di naman ha technical, hera Chief Tech Joy Policarpio, ngan Engineer RV Dadios. Ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa rin nga damo nga salamat, and yung pakigusa, maupay nga aga. Good morning Eastern Visayas, and God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo.